Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ7, letter T. Maraming salamat sir sa iyong thanks donation. Ronald Balbuena, WZ as a zebra, letter T, sa iyong thanks donation. At sa akin mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang po. General reading to ha, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ang desisyon na ito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Tandaan mo, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea paano magiging positive ang inyong mga bagay-bagay o paano solution. Kung gusto niyo na positive lang, gusto niyo marinig, hindi itong channel na ito para sa inyo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na there's a blockage, no? May blockage sa'yo kahit na may mga bagay na nagiging okay ka naman, pero may blockage eh. Hindi ko lang alam why. May mga pagkikita-kita na magaganap o mangyayari na pwede mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, or someone is connected sa'yo. Pwedeng gusto mo man, pero may blockage ka. No? Or pwedeng may mga tao na nasa paligid mo na nakakapagbigay sa'yo ng hirap or toxicity. Pwedeng gano'n sa iba sa inyo. There's a reward situation ako na nakikita sa'yo. Handun din yung pagiging aware mo sa mga bagay-bagay, sa pera mo, sa sarili mo. No? Mas magiging aware ka this week o sa mga trabaho mo, pwedeng gano'n. May mga multiple task o multiple priorities ka na gagawin this time, and also may magbibigay ng tulong. Pwede ikaw magbibigay ng tulong, gift or pagmamahal, or sila ito sa iyo. Pwedeng ganun ha, na nakita ko dito. And then also, syempre may mga situation din na magkakaroon ng recovery after the hardship, after the ibang blockage na nakita ko sa iyo dito is magkakaroon din naman ng mga successful and recovery, and also enlightenment is coming, abundance is coming. Sandaan mo palagi na kung gaano mo tirabaho o gaano ka magpo-focus at gaano mo sisikapin yung isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo, you will be success. Yun. Makakalaya, may paglaya ako nakita sa'yo, makakalaya ka sa isang sitwasyon mo sa buhay na naging mahirap. Sa ngayon kasi, iba sa inyo, you try to make it balance yung meron kang sitwasyon ngayon. Pero tandaan mo, you have a blockage. Parang you're holding back to change to your best version, or may mga balakid lang talaga ako nakita. You want to let go something in your life, or may mga bagay ka na gusto mong desisyonan this time, pero handun yung pagdadalawang isip, o kaya handun yung hindi pwede kasi I'm busy, kasi may mga dapat akong gawin o dapat aksyonan. Pwedeng nahadun ka sa point na yun, sa nakikita ko sa'yo dito. Meron kang 10, 20, 18, 26, 21, Aries, Gemini, Cancer. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo. May mga delay situation, may enemy ka. There's an enemies, ako na nakikita sa'yo. May mga blockage, tulad ng sabi ko kanina, may mga blockage, obstacle, and also there's a challenge situation happening to your life. May mga sitwasyon ka na pinag-iisipan o pinag-aaralan this time. Siyempre, puro delay ka ha. Yeah, may mga delay o may i-delay ka na situations in life. Maraming tao, hindi ko alam why, pero madaming tao yung nakikita ko dito.
sa sitwasyon. Maaring nahandi yung may mga pagkikita o may mga gusto kang kitain kaso hindi pwede, ganyan. Pero maraming tao. Parang doon yung point na siguro may mga mas makakilala ka or handing yung pag-uusap ng maraming tao or makikipag-usap ka sa maraming tao, ganun. O yung isa rin yun sa supporting, no? Si baby, you want to give love and support sa taong loyal sa'yo, ganyan. Mag-ingat ka. Palagi ko naman ito sinasabi sa'yo no? Yung mga nakaraan ding linggo, tsaka oo, mga nakaraang linggo, nabasa ko to sa'yo na mag-ingat ka or ikaw or someone into your life, kasi may taong danger sa'yo. Ganyan. Kumbaga, taong malapit sa'yo, medyo delikado, no? So, nakikita ko ito. Or ikaw, pwede rin na makaka-receive ka ng information. Hindi lang ikaw, pwedeng information, makaka-receive ka. Makaka-receive ka ng information or communication with someone na malapit sa'yo, no? Yan. Meron ako nakikita biglaan na magaganap o mangyari. Warning lang naman to. Yan, may mga accident, hospital, doctor, surgery, ganyan. May mga ganang sitwasyon. May mga taong magiging loyal o hindi yung loyal o hindi yung allies sa nakikita ko dito. May pag-iisipan ka raw parang meron kang aaralin, pag-iisipan, or handun yung may mga i-research ka na sitwasyon. Ganyan. O sa iba naman sa inyo is may taong, pwede rin na nagiging madamdamin ka. You keeping your feelings, pwedeng ganun. Diba? Sa iba naman sa inyo is there's a person here na may secret. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka sa matatalim na bagay. Pwedeng ikaw or someone into your life, no? Pwedeng mahiwa ka, masugatan ka, magdugo, ganyan. May iba dito may aso, pusa, or mga animals, lover, ganyan. Sa iba sa inyo. Yung iba siguro you are networking or may mga outdoor situation o kaya there's a group situation ako na nakikita dito. Maybe you are in a public place or public figure, pwedeng ganun. O may mga pupuntahan ka na mataong lugar. Ganyan. Energy mo. May iba dito mahilig mag-hiking or nakapag-hiking ka na or handin yung trail. So, iba dito na parang limitation ka, no? Parang there's a limit. Parang halimbawa, hindi pwede hanggang dito ka lang, pero mas gusto mo pa. Parang handun ka sa point na yun. Para may mga bagay, yun nga sabi ko para may blocks, para may mga bagay ka na gustong gawin pero hindi maaari or hindi pwede. Ganyan. Kaya nagdi-delay. Energy. May danger, Energy niya. Bakit? Okay, energy mo this week. Parang there's a plan, situation, ako na nakikita sa iyo. Halimbawa, there's a goal or you have a plan pero hindi pwede. Parang yun nga, sabi ko may blockage. Pwedeng yung goal na yon is i-delay mo o kaya maiiba siya ng plano. Halimbawa, ano ba ngayon? Halimbawa, hindi ko na alam ang araw ngayon. Halimbawa, Monday. Monday lakad mo. Pero, i-delay mo yun. Ay, Tuesday na lang ako alis. Ay, next month na lang. Ay, ganito na lang. Ay, tsaka na lang. Parang, nagpaplano ka pero hindi pa siya magsasucess. Ganyan. Hindi mo pa siya mapupush. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. O sa'yo, energy mo dito, medyo weak yung energy mo. Hindi ko lang alam why. Pwede rin na pagod to. No? Sa iba sa inyo, maaring pagod ka. Ganyan. Maaring may sakit ka, may masama yung pakaramdam mo, yun ang energy na nakikita ko sa'yo dito. Pero pilit kang nagpapakasigla o nagpapakalakas yung energy na nakuha ko sa iyo. And then also, sa iba sa inyo, when it comes to energy is, parang you feel lost in your situation. Hindi ko alam in what aspect of your life. Parang you feel lost,
you feel parang there's a losing situation or you feel fail in some aspect of your life. May mga ganun. Pero umaasa ka na malalakpasan mo siya or mangyayaring magiging okay ang lahat na hindi ka sa point. You want to follow your heart or may gusto kang gawin na isang sitwasyon eh. Sa nakikita ko dito. Pero I don't know why parang may mga bagay ka munang dapat tapusin before mo malakpasan yung bagay na yun. Parang nandun ka sa point na yun. Yun. May mga sitwasyon na gusto mo mag-success pero hindi pa. May pagtulong eh, no, dito. May mas bata sa'yo? Maaaring merong taong mas bata sa'yo na kukonect sa'yo. Or ikaw ang kukonect sa kanya. Or thinking about connection dito sa mas bata na to. Anong parating? Anong parating kay Aries? Vice versa tayo ha. Parating kay Aries. Ayusin ko nga yung upo ko. Parang nalalaglag ako dun sa upuan ko. Naupo kasi ako sa ano eh. Para alam mo yung parang sa sa car, yung seater ng car. Kinuha ko sa car ko yun. Kasi na-over na yung seater ng car. Inuwi ko. Sabi inuwi ko. Bit ko sa bahay. Parating sa kanya. Okay. Iba dito related sa family. Okay, parating sa'yo, maaring magbibigay ka ng pagmamahal o suporta sa pamilya mo. Maaring may mga pagtulong. Ako na nakikita sa'yo, ganyan, maaring tutulungan mo sila, o kaya bibigyan mo sila ng pera, o bibigyan mo sila ng gift, ganyan, or vice versa. Ikaw ang makaka-receive. Pwedeng ganun, ano, sa iba sa inyo. Also, parating sa'yo is magkakaroon ng mga union, no? Ganyan. Maaari magkakaroon ng pagkikita-kita ng mga pamilya, pagkikita-kita ng mga mahal sa buhay, ganyan. Hindi man, halimbawa nasa ibang bansa ka. Siyempre, kung gusto mong pumunta ka. Di ba? Yung nga, malayo. Pero siyempre, halimbawa ikaw nasa ibang bansa ka, hindi naman pwede. Maaring yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas, makikita-kita sila. Meron silang pag-uusap na makikita-kita sila. Pwedeng ganon. Yung mga union, pwedeng ganun naman sa iba. Para mas maintindihan nyo. Kasi iba parang hindi naiintindihan eh. Yun ang mga parating sa'yo, no? Magkakaroon ng mga union, magkakaroon ng pagbibigay ng suporta with someone, magkakaroon ng mga collaboration, magkakaroon ng mga acceleration, cooperation, may mga ikaw or someone, magkakaroon ng mga pag-share ng something. Parang there's a sharing situation, parang yung nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is magulo yung isip nyo. Ang dami nyong gustong gawin, ang dami nyong gustong aksyonan. May mga well-wisher ako na nakikita sa'yo. Andun yung fantasizing, your daydreaming, ganyan. Nandun ka sa point na nagiging patient ka dun sa mga bagay na nalilito ka o sa mga bagay na iniisip mo this time. May mga maaaring iba sa inyo is parating sa iyo, you are busy. Sa iba naman sa inyo is parang there's a boundary situation pagdating sa iyo. Hindi ko alam. Siguro may mga gusto kang gawin. May mga gusto kang panindigan pero hindi pwede. Mga ganun. So nakita ko sa iba sa inyo. And then also, parating sa iba sa inyo yun nga, makaka-receive ka ng gift or you're giving a gift. Sa iba naman sa inyo, this week, ang daming tao eh. Tulad ng sabi ko, di ba kanina maraming tao. Hindi ko alam why, pero ang daming tao. Ganyan. May mga pagkakaisa or may magkakaisa, parang ganun. Yun ang nakikita ko dito. Parating din sa'yo eh, as long as you are more unbalancing into your situation, sa nakikita ko dito, there's an ending of a difficult time or situation into your life. Ibig sabihin, there's a completion o may magtatapos na sitwasyon sa buhay mo. May pagtatapos na magaganap. Pwedeng sa'yo, sa pamilya mo, or kung ano man pagtatapos yan, may pagtatapos na magaganap.
dapat iwasan. Mga taong magbibigay ng pagpapahalaga. Pwedeng ikaw ang bibigyan ng pagpapahalaga or someone's giving you a valuable. Kanya, papahalagahan ka nila. Pwedeng ganon. O ikaw ito. So iba dito, ano to, mga gathering, no? May mga happy gathering situation. May mga pupuntahan kayo na ano to, halimbawa, may mga married, o kaya may mga pregnancy, pag-uusap man yan, or kung ano man yan. O pag-uusap ng mga pamilya, ng relationship. Okay. Okay, bakit ganito yun? Okay, hindi ko muna ibibigay yung dapat mong ano ha. Iwasan. Okay, dito sa sitwasyon mo, may kabibigla, kakasya ka talaga, no? Kakagulat. Andito ka sa sitwasyon mo, sa iba sa inyo, hindi naman kay lahat, parang mapofocus ka, parang you are more on focusing on a painful situation into your life. Nandun ka sa point na yon. May mga inaalala ka, may mga deep unhappiness, you're worrying, stress, anxiety, depression. May mga bagay na hindi ka gaano makakatulog, baka pagising-gising ka, ganyan. Sa iba sa inyo, may mga bagay ka na you want to work it out, pero hindi mo alam paano, anong gagawin mo. Andun din yung pag-iilusyon or you're dreaming something. Ganyan, may mga bagay ka na gustong i-let go or gusto mong mag-forward. May mga bagay ng pag-iisip na ganun. Nagkakaroon ng frustration sa iba o nagkakaroon ka ng self-imprisonment or victim mentality. Pwedeng nalilito ka in your situation, no? Sa iba sa inyo. Meron din ako nakikita na hospitalization. Yung tulad ng sabi ko kanina. Okay, when it comes dito sa situation mo, dapat mong iwasan. Siguro dapat mong iwasan is not to focus, is not to commit or to give an effort sa isang sitwasyon mo na pinagdadaanan o pagdadaanan this time. Basta try to improve, try mong gawin ang lahat or try mong i-work it out. Kumbaga, try mong i-work it out. And syempre, release the pain, release the worrying, i-release mo yung mga bagay-bagay. Be open up. Kumbaga, kailangan sa'yo is a courage, ganun. Kailangan sa'yo is calm, no? Iwasan mo na is not to release yourself or is not to escape or ilaya yung sarili mo in a situation na hindi nagiging maganda para sa'yo. Or, alam yung frustration mo, yung lungkot mo, o yung mga painful situation mo, tandaan mo palagi, the choices is always available is in yours. If you want to stay in that situation, is your choice. Pero mas maganda pa rin na i-release mo, syempre. Diba? Yun ang sinasabi. Yun ang palagi nyo tatandaan palagi. Kayo at kayo pa rin ang makapag-desisyon how to release yourself in a situation na you feel burden or you feel anxiety or stress. Iwasan mo. Yan ang mga iwasan mo. Release. Release the fear, your emotions, ganyan, yung pagkalito. Yun, huwag ka masyadong maging emotional and overthinking. Iwasan mo na lang. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Sa iba sa inyo, maaari nagkakaroon ka ng migraine or you have an insomnia. Yan, you feeling hopeless. Ano sa iba sa inyo? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love ni Aries. Uy, meron kang 4-4. Pangat ng energy mo Iba dito, family to ha. Ganyan. Okay, sa mga single. Sa mga single dyan, meron kang 8-8 Sa mga single, iba sa inyo, either LDR kayo
or ibang lahi, sa iba dito. Sa mga single dyan, may makikilala ka, isa o dalawang tao, yun na nakikita ko. Itong tao na to is stable to. Either may works talaga siya, may ipon siya, or may business to. Yun na makikilala mo. O pwedeng kakilala mo na rin siya. Sa iba dito, makikilala mo siya. Yun na nakikita ko. And then also, sa mga naman, magkakahiwalay. Sa mga magkakahiwalay, kasi nagkaroon na talaga ng separation kasi nahandun yung point na ay, pinupuan si mami. Nandun kasi yung point na maaring napagod na yung isa, ganyan, no? Na umalis yung isa. Kumbaga hindi lang naman kasi ikaw yung kausap nito eh. Marami siyang kausap. Or pwedeng ikaw ito ha. Hindi lang ikaw. May mga kausap din siyang iba. Itong taon na to. O may kinakausap siya. Kaya nagkaroon din ng hiwalayan. Nagkaroon na ng paglalakbay. Pagtawid. Ganyan. Sa ibang landas. No? Kaya, pero ang nakikita ko dito is, meron tong meron nga iba. Dalawa nga, third party. Pero alam mo, medyo may toxic to, no? Kasi ang nakikita ko kasi sa kanya, ang wish niya kasi, gusto niya makipag-ayos. Dito, gusto niya makipag-usap at makipag-ayos sa'yo, dito sa nakikita ko, pero bakit kaya lumalabas tong devil? Gusto niya yun? Gusto niya dalawa? Parang meron din siya, itong tao na to. Either ikaw ang meron o siya yung meron. Yung na nakikita ko. Sa pagtahak na to, okay, stable, may nakilala, may kakaroon ng banding dito. Pero bakit kaya gusto ka pa rin niyang makausap? Pero nagkaroon na ng ending. Sa iba, gusto ka niya kausapin. Sa iba dito, end na to kasi mayroong ibang tao. Pero isa sa inyo is still in stuck situation. Sa mga nagkahiwalaya, stuck pa to. Kasi parang nagiging tahimik or want muna ng peace ang isa. Parang nandun siya sa point na parang gusto niya munang magbigay ng time sa sarili niya, gusto niya munang alagaan yung sarili niya, gusto niya muna gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Nandun sa point na sa iba. Sa iba naman dito is gusto niya ng union or makapag-usap sa'yo. Yun or makipag-ayos ito. Kasi they feeling stuck and trapped. No, they want to recover itong relationship or sa inyong dalawa. Kahit magkaroon lang ng connection. Ganon sa nakikita ko dito. And then sa iba naman sa inyo is kung kayo is in relationship. Kung kayo is in relationship, may someone din eh. Hindi ka nag-iisa dito. As in, hindi ka nag-iisa. Babae man to o lalaki, hindi ka nag-iisa. Kasi, isa sa inyo, makasarili. Sa Kim. Yun na nakikita ko isa sa inyo makasarili. Pag halimbawa, gusto niya, ganyan akin lahat. Yung ganun. Kumbaga, nahandun siya sa point na, ikaw ito or siya, handun siya sa point na, kung sino yung gusto magstay, magstay. Handun siya sa point na yun. Yun ang nakikita ko Ganun. Okay, that's love. Sa iba, kung wala naman na third party in this relationship, maaari magkakaroon kayo ng pagta-travel, malapit man o malayo yan, maaari may mga travel, pwedeng halimbawa may pupunta siya sa'yo or ikaw pupunta ka sa kanya, o kaya both of you may mga pupuntahan kayong travel, pwedeng ganyan, pwedeng ibang bansa, pwedeng malapit, malayo, may mga bonding situation ako na nakikita sa'yo. Hindi man siya mangyari this year, this December, baka din by the first month of next year, baka maaaring mangyari sa iba. Yun ang nakikita ko sa iba.
Another message, pwede ako magbigay. Another message is losing something valuable sa iyo. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is pwede kayong manakawan. Sa iba naman sa inyo, pwede may mga mahulugan kayo na mahalagang bagay o mawalan ng mga mahalagang bagay. Sa iba, losing something valuable in life. Kung ano mang valuable na yan. Money ni Aries. May mga tensyon na hindi pa natatapos, ano? There's a bullying. May hinihiling na matagal na gustong kausap. Someone spying or you're spying. Gustong kausapin. Tama ba? Na gusto na lang yuan. May lungkot, sadness, isolation. There's a hardship situation. May nakita akong gano'n. Money niya. Uy, talaga. Okay, when it comes sa money mo, uy, mukhang there's a magical situation happen when it comes sa money mo. Siyempre, magiging masaya yung money mo. Sa money mo, ang nakikita ko sa ito, within the 3 days, 3 weeks, pwedeng 3 hours, kanya. 3 days, 3 weeks, 3 months, may magandang mangyayari sa'yo. There's a miracle coming through. Kumbaga, yung bagay na ito is hindi mo aasahan na magiging ganun pala. Kanya, magsasuccess pala or there's a blessing coming pagdating sa pera mo. Yun, pwedeng may bibigyan ka or makaka-receive ka. Baka mga bonus yan o kaya yung mga overtime. Basta money and trabaho. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo is yun sa mga sinabi ko, nabanggit kong mga day or weeks, months man yan, is meron kayong mga bagong opportunity na gagawin. O kaya there's an offering of opportunity. Ganyan. Magiging maganda yung pera mo dito. Magkakaroon siya ng bunga or may mga bagay na magbubunga or may mga bagay na magkakaroon ng development, may makakaramdam ka ng kasiyahan, or there's an abundance coming din, blessing and abundance. Iba dito mga new idea or new opportunities na darating sa'yo, new creation, ganyan. Project, kung ano man yan, no? Magiging happy ito. Yan. Also is development. Meron kang manifestation na pwedeng dumating sa'yo. Na darating sa'yo. Hindi pwede, na darating sa'yo. There's a manifestation na darating sa'yo. Advice. Makaka-receive ka daw ng text message or communication sa isang babae. Advice. Okay. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, basta tandaan mo palagi na huwag kang mawawala ng pag-asa. No? Trust your intuition, be idealism, have always a clarity in life. Kung may mga bagay na need to heal, this is time to heal. May mga bagay na kailangang ayusin. And then also, magplano ka na maigi. And then, try to freedom yourself in a situation. Try to progress, take it action, and syempre, try to growth and learn and growth. No, ang sinasabi dito. Pag-isipan mo yung mga bagay-bagay na don't rush. No, huwag kang magra-rush ng mga bagay, planuhin mong maigi. Huwag mong ipilitin yung isang bagay, isang sitwasyon na hindi pa muna pwede, ganyan. Pero, kailangan mo daw na matutunan yung mga bagay na yon. O may mga bagay ka talaga na kailangan mong matutunan o alamin o pag-aralan to growth. Ganyan. Mag-forward ka sa plano mo, try to progress. And, syempre, handun din yung situation na you need to enjoy your life. Wag lang mag-focus sa mga bagay na nakaka-stress. I-enjoy mo rin yung life mo, no? Always have faith
i-renew mo daw yung paniniwala mo sa taas. Tandaan mo, you are truly blessed ni universe. Trust, and trust yourself and trust sa taas din. Be creative, tsaka there's a light na magbubukas na mangyayari sa'yo sa pagpasok ng 2026. Yan. Iba sinyo is, there's a travel ako nakikita kasi may departure ako nakikita. May taong aalis o may paalis na tao. Pwedeng ikaw ito or someone. Ang nakikita ko rin is, whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let it go, leaving behind, acceptance, and then also, be more on wiser and stronger this time. Alam ko na may mga point ng buhay mo na napapagod ka na, pero mas lakasan mo pa yung loob mo. Alam mo, you will back from the zero. Babalik ka simula sa simula. May isang sitwasyon sa iyo na babalik ka sa zero o may paglaya na isang sitwasyon. There's a new beginning happening to your life. Arigato namaste, God bless.